Wait. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ay nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Tayo ngayon ay nagkatipon sa harapan ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang misang ito ating alay sa Panginoon sa pasasalamat sa Kanya at sa pagdarasal sa mga kapatid nating may mga sakit, ang mayroong mga cancer patients natin na sa hospitals, at lahat na ating dinadaing sa Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At ngayon, mga kapatid, ating alalahanin ng ating mga pagkukulang, tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong pag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan at sa pagbibigay liwanag ng iyong sambayanan at sa pagkadaraang liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo bilang tugon ng kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos ng pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang pinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, nakaluklukang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay. Kaya't paanong ang lihim sa dunong kaalaman ay nagkamalka at nakapagbuntong ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumalaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang pinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pinilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan. Papatayin ihahagi sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga patay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mula naman na ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa psalmo, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulatan ang kanilang kaaway.
ay maghambog at sabihin, Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. kami ang lumulupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y may tuturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paano ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humupay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging bukhan upang tayo'y managanap sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng krayong kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinititigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwanan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng masaganaang ibayo at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli, at maraming huli na magiging una." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Kung ating maihahambing ang standard na itinuturo
ng mundo at ni Jesus, napakalayo. Opposite. Sa mundo, kapag ikaw ay matagumpay sa inyong karera, lalo na kapag ikaw ay yumaman ng lubusan, ay pinupuri ka at lahat ay sumusunod sa iyo. Nagpapalakpak sa iyo, ay tunay nga ay naging successful ka, tagumpay ka sa iyong buhay. Lalo na kapag ikaw ay may kapangyarihan, sasabihin sa iyo, ay tunay ka, nagtagumpay ka nga, ay ikay nanalo eh. At kapag ikaw naman ay naging successful sa iyong mga negosyo, ay talaga naman ang lahat, lalo na pag ikay nasa social media, lahat ay yuyuko sa iyo. Ngunit, ang Ebanghelyo ngayong araw ay gusto ni Jesus maunawaan natin na hindi siya galit sa mga mayayaman. Hindi ho. Ang may pera o pera ay nakakatulong sa ating pag-unlad, sa ating buhay, sa ating nananais na tayo ay maging maayos ang ating buhay, maging komportable ho tayo. Ngunit, may babala si Jesus. Sinasabi niya na kapag naging sentro na ng buhay ang lahat ng mga kayamanan sa mundo sa isang tao, yun ang may panganib sa kanya na hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ang kayamanan sa mundo ay hindi garantiya na tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos o tayo ay mailigtas. Bakit? Ang awa at habag ng Diyos ang garantiya po lamang at ang ating mga prioridad sa buhay. Marami nagsasabi na kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Mga kapatid, si Jesus, napaka-importante sa Kanya na inuuna natin ang ating espiritual na ugnayan sa Panginoon. Hindi masama ang maging mayaman, ngunit kapag ang iyong moral values ang nasasakripisyo dahil sa kayamanan, ito ay bumababa at ito na nagiging prioridad mo sa buhay, wala ka nang iniisip kundi ang magpayaman. At wala ka rin naiisip kundi kapangyarihan. Ang iba dyan ayaw na nga bumaba sa pwesto. Yun ang panganib ng pera at kayamanan. At ang tinatawag na authority over others. Dahil nagiging bulag ang tao. At yun ang tinutukoy ni Kristo na panganib na mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yun na ang iyong prioridad sa buhay. Especially pag ang iyong espiritual na buhay at ang iyong moral values ay mahina ang pundasyon. Napakadaling maimpluwensyahan at makumbinsi. Dahil para sa iyo, pag ikay may kayamanan at kapangyarihan, hindi mo na kailangan ang Diyos. What is the temptation? Ay, kaya ko mabili ang gusto ko. Napapasaya ako ng pera. Nagagawa ko ang gusto ko kahit wala ang Diyos sa buhay ko. Kayang-kaya kong gawin. Kasi may pera ako, may impluwensya ako, may kayamanan ako. At ito ang napakalaking
tinatawag ni Jesus na panganib sa tao kapag ito na ang kanyang prioridad sa kanyang buhay. Inuulit ko, hindi masama ang pagiging mayaman o may pera. Lalong-lalo na kapag ikaw nagtrabaho, nagsumikap, ngunit may panganib. Kapag ito ay nagiging sentro na ng iyong buhay. Wala ka lang inaatupag kung hindi ang yumaman, magpayaman, at kung lahat-lahat na habang ang iba ay naghihirap. Ito mga kapatid, ang challenge sa atin sa pagbasa ngayong umaga. Ano ba ang ating totoong seguridad sa buhay? Ang kayamanan ba ng mundo o ang Diyos lamang? Na pagdating ng araw, ang lahat ng ito ay lilipas. Isa lang ang ating paroroonan. Yon ay ang pintuan ng kaharian ng Diyos. Kaya sa ating pagninilay, para sa iyo, ano ba ang mahalaga sa iyong buhay sa ngayon na pinagkukunan mo ng iyong security? Ang makamundo ba? Na kapangyarihan at kayamanan? O ang Panginoon? Niya siya ngayon nagsasabi at nangangako sa atin, kapag tayo ay maging tapat sa Kanya, determinado tayong tagasunod niya, meron siyang gantimpala sa atin. At yon ang totoong kayamanan, ang kaharian ng langit. Sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, ang buhay natin ay hindi para sa pagtatagumpay lamang. Ngunit ito ay ang ating pagiging tapat. Maging tapat tayo sa Panginoon. At doon makikita natin ang Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang hain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngunit ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na salita'y gawa at nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara naming araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na may pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kang bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo." Yun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili po tayong nakaluhod. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala at pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami rapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arzoobispo at Tanang Kaparian. Alalahain mo rin na kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat
na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal nga Birhen Maria, ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubil na gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoong natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinarabikan ang dakilang araw nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon mga kapatid, bibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manginyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body of Christ bring us to life. Paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasa, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawaing bigat ng inyong pasanin, ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayan ang buhay. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawaing bigat ng inyong pasanin, ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon
napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo. Maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakipakinabang upang kami pinalakas ng kanyang mga halimbawa ay tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salita ng na nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para po sa mga kabataang inihahanda para sa pagkukumpil na nakadalo ng seminar, meron po kayong kumpisal ngayong ika-24 ng Agosto mula ika-8 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali sa Chapel of Reconciliation. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, sa darating pong Biyernes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.